Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Asawa ka ng kaibigan ko. Ang hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit kahit ang malamig na simoy ay hindi sapat upang pawin ang bigat na kanyang nararamdaman. 50 taong gulang na si Luz, at sa bawat singhot ng sariwang hangin, tila mas bumibigat ang kanyang dibdib, puno ng matagal ng kirot at pagsisisi. Nakatanaw siya sa malawak na asul na karagatan. Ang alon ay walang sawang humahampas sa dalampasigan. Parang ang bawat hampas ay isang pahiwatig ng kanyang sariling buhay paulit-ulit, walang kapaguran at walang pagbabago. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula nang ikasal siya kay Victor. 20 taon ng isang relasyong tila isang napakalaking bato na unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang pag-ibig na inaakala niyang natakpuan ay naging kulungan. Ang init ng pangako ay napalitan ng ginaw ng pang-abuso, hindi lang pisikal, kundi emosyonal at psikolohikal. Tinatawag itong cold abuse at ito ang pinakamahirap tanggapin dahil walang bakas sa balat. Ngunit ang sugat ay mas malalim kaysa sa anumang nakikita ng mata. Wala ka namang silbi, ang mga salitang madalas niyang marinig mula kay Victor sa tuwing may hindi siya nagugustuhan. Hindi ka nag-iisip, o kaya na may, buti pa ang asawa ni ganito, may pakinabang. Ang mga salitang ito ay unti-unting gumawa ng maliliit na lamat sa kanyang pagkatao hanggang sa maramdaman niyang siya'y isa na lamang basag na salamin at anumang sikat ng araw ang tumamarito ay hindi na makakagawa ng buong refleksyon. Kasalukuyan sila ngayong nasa isang mamahaling resort sa Batangas, isang vacation na hindi naman niya gusto. Ito ay isa lamang sa mapatatangka ni Victor na mapakita sa labas na mayos ang kanilang relasyon. Ngunit alam ni Luz na sa sandaling umikot sila sa loob ng kanilang suite, babalik ang lumang sumpa. Dun, wala ng maskara, walang ngiti, tanging ang tahimik na pagpapahirap. Muli siyang bumuntong hininga. Gusto niyang tumakbo, lumangoy palayo, kahit saan maliban sa kung nasaan siya ngayon. Pero paano? Walang siyang sariling trabaho at ang lahat ng pinansyal na bagay ay nasa kontrol ni Victor. Nakaramdam siya ng pakaipit na tila walang katapusan. Luz, huwag kang magtagal diyan sa labas. Narinig niya ang boses ni Victor mula sa balkonahe ng kanilang suite. Nakahanda na ang hapunan. Baka mamaya makasakit ka pa sa lamig. Ang tono ay puno ng pagiging superior, hindi pag-aalala. Alam ni Luz na ito ay isa lamang paraan upang kontrolin siya, upang siguraduhin na hindi siya lumalayo. Tinipon niya ang kanyang sarili at dahan-dahang lumakad pabalik. Habang naglalakad sa malawak na pasilyo ng resort, tiningnan niya ang mapamilyang masayang nag-uusap, ang mga mag-asawang magkahawak kamay at ang mga batang tumatakbo sa tuwa. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ito ang buhay na pangarap niya, ngunit hindi niya nakamtan. Nang makalabas siya sa resort-restaurant para maglakad-lakad sandali matapos ang isang malamig na hapunan kasama si Victor, muli siyang naglakad patungo sa dalampasigan. Ang buwan ay nakakabit sa kalangitan, maliwanag na sinasalamin sa kumikinang na dagat. Ang bawat yapak niya sa buhangin ay tila nag-iwan ng bakas ng mapangarap na kanyang binitawan. Ikaw na lang ba ang gumagala dito sa ganitong oras? Isang boses ang biglang pumukaw sa kanya. Napalingon si Luz. Isang lalaki ang nakatayo ilang metro mula sa kanya, nakatanaw din sa dagat. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Luz, ngunit ang boses ay tila pamilyar. Unti-unti itong humarap at doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naktama ang kanilang paningin. Para bang tumigil ang oras. Ang lalaki ay may balbas na may halong uban, ngunit ang kanyang mamata ay nanatiling buhay at puno karunungan. Ang kanyang tindig ay malakas ngunit may kapayakan. May pamilyar na kislap sa mga mata nito at ang kanyang ngiti, kahit bahagya, ay nagdala ng isang alon ng mga nakaraan. Luz, tanong ng lalaki, tila hindi makapaniwala. Thomas,
Bulong ni Luz, gulat na gulat. Halos hindi niya maproseso ang pangalan, ang alaala. Si Tomas. Ang dating asawang kanyang matalik na kaibigan, si Clara. Matagal na silang hindi nakita, marahil mahigit 10 taon na. Lumapit si Tomas. Grabe, ikaw nga. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Nagkaroon ng kaunting awkwardness sa pagitan nila, hindi dahil sa kawalan ng galang, kundi dahil sa damingang taong lumipas at ang mga bagay na alam nilang nangyari sa buhay ng isa't isa, kahit hindi nila diretsong pinag-usapan. Ikaw rin? Sagot ni Luz, nararamdaman ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib na matagal nang hindi niya naramdaman. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Tomas. Nagpapalamig lang na ulo. May inaasikaso akong negosyo rito sa malapit, kaya naisipan kong magstay ng ilang araw. Tiningnan niya si Luz nang may pag-alala. Ikaw, okay ka lang ba? Ang tagal na rin nating hindi nakita ha. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Tomas. Ang simpleng okay lang ako ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit paano niya sasabihin ang lahat sa isang taong matagal na niyang hindi nakita? Okay naman. Sagot niya. Pilit na ngumiti. Kasama ko si Victor. Nagbakasyon lang kami. Napansin ni Tomas ang pilit na ngiti ni Luz at ang malungkot na kislap sa kanyang mamata. Matagal niya itong tinitigan at tila nabasa nito ang hindi sinasabi ni Luz. Ngunit hindi ito nagtanong pa. Alam ni Tomas na may mga bagay na kailangan lang tahimik na intindihin. Buti naman, namimiss ko na rin kayong magkaibigan ni Clara. Sabi ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng nostalgia. Napakabuting kaibigan ni Clara. Palagi kong naisip kung paano siya ngayon. Naramdaman ni Luz ang isang bahagyang sakit sa kanyang puso nang marinig ang pangalan ni Clara. Si Clara, ang kanyang matalik na kaibigan, na pumanaw na 10 taon na ang nakakaraan dahil sa isang karamdaman. Siya ang tanging tao na nakakaunawa kay Luz, ang tanging nakakita sa kanyang paghihirap sa kamay ni Victor. Ang pagkawala ni Clara ay nag-iwan ng malaking butas sa buhay ni Luz. Si Clara. Nagsimulang magsalita si Luz, ngunit ang kanyang boses ay tila may gustong kumawala. Ilang taon na nga ba ang nakalipas? Tanong ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa dagat, tila nakmumuni-muni. Sobrang bigat nun para sa akin. Para sa ating lahat, tumango si Luz. Opo, sobrang sakit. Para akong nawalan ng kalahati ng sarili ko, naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Siya lang ang nakakaintindi sa akin, ang nagbibigay sa akin ng lakas. Nilingon siya ni Tomas. Hindi ka nag-isa, Luz. Maraming tao ang nakakaunawa sa iyo. Minsan kailangan lang nating hanapin sila o hayaan silang makita tayo. Ang kanyang tingin ay matalim ngunit puno ng habak. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita na nagparamdam kay Luz ng isang pag-asa, isang maliit, napakalit na pag-asa na mayroon pang mabuti sa mundo. Nakaroon ng katahimikan sa pagitan nila, hindi awkward, kundi puno ng unawa. Ang tunog lang ng alon ang naririnig at ang malumanay na simoy ng hangin. Sa ilalim ng buwan, sa dalampasigan, dalawang kaluluwa ang nagtakpo muli. May dalang kani-kaniyang bigat at alaala. Bukas, sabi ni Tomas, pinuputol ang katahimikan. Kung ayos lang sa iyo, baka gusto mong samahan ako mag-almusal. Mayroon akong alam na kainan, dito na masarap ang kape. Parang dati, makukwentuhan lang tayo? Nagulat si Luz sa alok. Ang ideyang pagising nang wala ang presensya ni Victor sa umaga, ang ideyang simpleng pakikipag-usap sa isang taong tila nagmamalasakit, ay parang isang pangarap, ngunit may takot din siya. Takot kay Victor, takot sa posibleng gulo. Hindi ko alam, Tomas, sagot niya, ang kanyang tinig ay mahina, baka kailangan kong samahan si Victor. Ngumiti si Tomas, isang malungkot na ngiti. Naintindihan ko. Pero kung sakali mang makalusot ka, doon ako maghihintay sa coffee shop sa tabi ng beach, bandang 8:00 ng umaga. Alam mo na, para lang balikan ang manakaraan. Tiningnan ni Luz ang kanyang mamata. May pahiwating ng pag-asa ron,
isang pag-asa na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang simpleng alok na magkape ay tila isang imbitasyon sa isang mundo na matagal na niyang kinalimutan. Sige, susubukan ko, sagot niya. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kaba, ngunit may kasamang kakaibang kagalakan. Tumango si Thomas. Mabuti naman. Ngayon, bago pa tayo mapuyat ng husto, kailangan na nating magpahinga. Masarap ang kape doon. At mayroon din silang mga pastries na sigurado akong magugustuhan mo. Pagkatapos ay nagpaalam sila. Naglakad pabalik si Luz sa kanyang suite, ang isip ay lumulutang. Ang pakikipakita kay Thomas ay nagdulot ng isang matinding kaguluhan sa kanyang damdamin. May bahagi sa kanya na natatakot, ngunit mayroon ding bahagi na umaasa na nagsasabing, paano kung ito ang simula ng isang bagay na matagal mo nang inaasam? Ang tanong ay bumalik-balik sa kanyang isip habang dahan-dahan siyang naglalakad. Ang bawat hakbang ay tila isang pagitan sa kanyang nakaraan at sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Sa loob ng silid, naghihintay si Victor at sa labas, naghihintay ang umaga at ang posibilidad ng isang pagtatakbo na maring magbago sa takbo ng kanyang buhay. Ang paglakad ni Luz pabalik sa silid ay tila isang pagtawid sa isang hindi nakikitang tulay. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng kanyang kasalukuyan at ang matamis na pangako ng isang posibleng bukas. Pagdating niya sa pinto, nag-alinlangan siya sandali. Nasalop si Victor. Ang kanyang presensya ay parang isang malamig na anino na laging sumusunod. Ngunit sa likod ng takot, mayroong kakaibang init na namumula sa pag-usap nila ni Thomas. Isang init na matagal nang hindi niya naramdaman. Marahan niyang binuksan ang pinto. Tahimik ang silid, madilim, tanging ang ilaw mula sa maliit na lampara sa tabingang kama ang nagbibigay liwanag. Nakita niya si Victor na nakahiga, nakatalikod, tila mahimbing nang natutulog. Nagpapasalamat siya kahit paano sa kaunting kapayapaan na ito. Nagbihis siya ng tahimik. Ang kanyang isip ay abala sa mga posibilidad ng umaga. Ang ideyang almusal kasama si Thomas ay nagsimulang maging isang matibay na desisyon sa kanyang puso, isang maliit na pagsuway na nagdulot ng isang nakakagulat na pakiramdam ng kalayaan. Nahiga siya sa kama, malayo kay Victor hanggat maari. Ang bawat pahinga ni Victor ay tila isang paalala ng kanyang matagal ng pagdurusa, ang nataon ng pag-iisa sa loob ng isang kasal na walang pagmamahal. Ngunit ngayon, may iba ng pakiramdam. Ang buwan ay sumisinag sa bintana at ang tunok ng gaalon sa dalampasigan ay naghatid ng isang kantaan pag-asa, hindi ng kalungkutan. Pumikit siya. Umaasang dadating na ang umaga nang walang anumang balakid. Kinabukasan, maaga pa ay nagising na si Luz. Ang sinak ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa kurtina, nagpapinta ng ginintuang kulay sa dingding. Tinignan niya si Victor na mahimbing pa ring natutulog. Sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang karaniwan niyang bigat. Sa halip, isang bahagyang kaba at pananabik ang bumalot sa kanya. Maingat siyang bumangon. Habang naghahanda, sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang kanyang makamay ay bahagyang nanginginig. Pinili niya ang isang simpleng summer dress. Ang kulay ay asul na parang dagat at ipinares ito sa kanyang paboritong hikaw. Gusto niyang magmukhang presentable, hindi para kay Thomas kundi para sa kanyang sarili. Para sa isang bagong simula na matagal na niyang ipinakakait sa kanyang sarili. Nasaan ka pupunta? Isang malamig na tinik ang nagpatindig sa kanyang balahibo. Nakaupo na si Victor sa kama, nakatingin sa kanya ng may kunotno. Nagulat si Luz. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Mag-almusal lang ako. Maaga pa. Bakit kailangan mo pang magbihis ng ganyan? Tanong ni Victor. Ang boses ay puno ng hinala. May hinihintay ka ba? Pinigilan ni Luz ang sarili na sumagot ng may galit. Wala, gusto ko lang maglakat-lakat. Alam niyang hindi siya maniniwala, ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Bumalik ka na lang sa pagtulog. Babalik din ako. Hindi na umimik si Victor, ngunit ang kanyang titik ay nakakapanindig balahibo.
Tila nakikita nito ang kaloban ni Luz. Sa kabila nito, naglakas loob si Luz na lumabas ng silid. Habang papalayo, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Victor, isang tunog na parang isang huling babala. Naglakat si Luz patungo sa coffee shop na sinabi ni Tomas. Ang simoy ng hangin sa umaga ay sariwa at nakakapakapagaan ng loop. Ang tunog ng maalon ay mas banayat ngayon, mas mapayapa. Ang bawat hakbang ay naghatid sa kanya palayo sa anino ni Victor at papalapit sa liwanag ng isang bagong pag-asa. Nang makarating siya sa coffee shop, nakita niya agad si Tomas na nakaupo sa isang table na malapit sa bintana, nakatanaw sa dagat. Mukha itong kalmado at masaya, isang kaibahan sa bigat na palagi niyang nararamdaman kay Victor. Suot nito ang isang simpleng polo shirt na nagpapatingkat sa kulay ng kanyang balat. May ngiti sa kanyang labi nang makita si Luz. Luz, nandiyan ka na. Masigla nitong bati. Tumayo ito para hilahin ang upuan para sa kanya. Good morning. Nag-order na ako ng kape mo. Naalala ko pa kung gaano mo kagusto ang dark roast na may kaunting gatas. Bahagyang nagulat si Luz sa kanyang pagiging alalahanin. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganoong detalye mula sa sinuman. Salamat Tomas, good morning din. Naupo siya at ang amoy ng kape ay nagbigay ng ginhawa. Hindi ka ba nahirapan hanapin ang lugar? Tanong ni Tomas. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa kanya ng may pag-alala. Hindi naman. Maganda ang lugar. Sagot ni Luz, tinitiknan ang paligid. Ang coffee shop ay may cozy na ambience na may mga kahoy na palamuti at malalaking bintana na nagbibigay ng magandang tanawin ng karagatan. Salamat sa pag-imbita. Walang anuman. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-usap ng ganito, sabi ni Tomas, umupo rin. Kamusta ka na? Parang matagal na rin. Natahimik si Luz sandali. Paano niya sasabihin na ang kanyang buhay ay parang isang kulungan? Paano niya ipapaliwanag ang matawan ng pang-abuso at pagwawalang bahala ng hindi siya mukhang kaawa-awa? Ayos lang ako, sagot niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Marami lang nangyari. Ngumiti si Tomas ng malungkot. Ganun din ako. After nang hiwalayan namin ni Marisa, akala ko hindi na ako makakabangon. Pero, ayun, life goes on. Natutunan kong maging masaya kahit mag-isa. Naalala ni Luz si Marisa, ang matalik niyang kaibigan na naging asawa ni Tomas. Nakaramdam siya ng bahagyang guilt, ngunit ang mga alaala ay malabo na. Si Marisa, kamusta na siya? Tanong ni Luz. Ayos naman. May sarili na rin siyang pamilya? Tugon ni Tomas. Walang bahit ng galit sa kanyang boses. Masaya na siya at masaya rin ako para sa kanya. Siguro, hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Mayroong paggalang sa kanyang boses. Isang kapayapaan na matagal nang nawawala sa buhay ni Luz. Masaya akong marinig yan, sabi ni Luz. Nagsimula silang makwentuhan. Nagbahagi si Tomas tungkol sa kanyang negosyo sa realty, ang kanyang paglalakbay, at ang kanyang paghahanap ng kapayapaan sa pagiging single. Habang nakikinig si Luz, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog na unti-unting nagigising. Ang kanyang masalita ay may lalim at integridad, isang katangian na hindi niya nakita kay Victor. Ikaw, Luz, tanong ni Tomas, seryoso ang kanyang titik. Kumusta ang buhay mo kasama si Victor? Naalala ko pa nun, kayo ang pinaka-ideal na mag-asawa para sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Luz. Ang ideal ay minsan nasa panlabas lang, Tomas. Sa loop, iba ang kwento. Pinili niyang maging maingat sa kanyang masalita. Maraming nagbago. Hindi na kami kasing saya ng dati. Actually, matagal na kaming malamig sa isa't isa. Tinitigan siya ni Tomas ng may pangunawa. Walang pagusga. Pasensya na, Luz. Hindi ko intensyon na magtanong ng personal. Okay lang, sabi ni Luz. Matagal na rin akong hindi nakakapag-usap ng ganito sa kahit sino. Nakaramdam siya ng kaunting gaan sa kanyang puso. Ang pagbabahagi, kahit paano,
ay isang uringang pagpapalaya. Tinanong mo ako kagabi kung paano ko nakukuha ang lakas ko. Hindi ko masagot ng direkta. Siguro dahil wala akong ibang pagpipilian, kailangan kong lumaban kahit para sa sarili ko na lang. Tumango si Thomas, naintindihan ko. Minsan, mas mahirap lumaban para sa sarili mo kaysa sa iba. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Luz sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang hawak ay banayat ngunit puno ng paggalang at pag-unawa. Pero tandaan mo, Luz, hindi mo kailangang mag-isa. Sa pahawak na iyon, tila may kuryente na dumaloy sa katawan ni Luz. Isang init na matagal nang hindi niya naramdaman, isang init na nagpaparamdam sa kanya na may tao paring nagmamalasakit. Ang nga mata ni Thomas ay puno ngawa at pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luz na mayroong posibilidad ng pagilom, isang pangako ngang kalayaan na unti-anting lumilitaw sa kanyang abotanaw. Salamat Thomas, bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang kapeng na sa harapan niya ay lumamig na, ngunit ang init na kanyang naramdaman ay hindi na mawawala. Ito ang simula ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap, isang pag-asa na hindi niya akalaing makikita pa niya. Sa harap ng dagat, kasama si Thomas, naramdaman niya ang unang simoy ngang isang bagong buhay na naghihintay para sa kanya. Nagpatuloy sila sa pag-usap. Ang bawat salita ay nagiging tulay na nagduruktong sa kanilang nakaraan, kasalukuyan at isang posibleng kinabukasan na punong pag-asa. Ang araw ay dahan-dahang lumulubok, nagbibigay kulay sa kalangitan ng mga alon ng kahel, lila at ginto na sumasalamin sa tahimik na karagatan. Habang patuloy silang nag-usap, unti-unting lumalim ang pagkakakilala nina Luz at Thomas. Hindi lang ito basta pag-uusap. Bawat salita ay may bigat, may malalim na pag-unawa, at may pagtanggap na matagal nang hindi naranasan ni Luz sa kanyang buhay. Pakiramdam ko, simula niya, habang nakatanaw sa malawak na dagat, parang isang manika lang ako sa isang kahon. Maganda tingnan sa labas, pero walang buhay sa loob, walang sariling tinik. Palaging may nagdidikta ng bawat galaw ko. Si Thomas, na nakaupo sa tabi niya, ay nakinig ng buong puso, walang paghuhusga. Ang kanyang mga mata ay nagpakita na malalim na pangunawa, isang kalmadong presensya na nagpaparamdam kay Luz ng seguridad na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Nang matapos si Luz sa kanyang pagbabahagi ang damdamin, tumugon si Thomas, mahirap maramdaman yan, Luz. Ang mawalan ng sarili sa isang relasyon. Pero tandaan mo, ang iyong tinik ay nandun pa rin. Kailangan mo lang hanapin ulit at hindi ka nag-iisa sa paghahanap na yan. Ang masalita ni Thomas ay parang malamig na simoy ngang hangin sa gitna ng matinding init, nagbigay ginhawa sa matagal ng dinaramdam na pakabigla at kalungkutan ni Luz. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagtibok ni pag-asa sa kanyang dibdib, isang pag-asa na akala niya ay matagal nang namatay. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, ngunit nagpatuloy siya sa pagkwento. Binanggit niya ang mga pilit na ngiti, ang pagsasaayos na hatnang bagay para magmukhang perpekto sa paningin ng iba kahit na sa loob niya ay unti-unti siyang nadudurok. Sa totoo lang, Thomas, patuloy niya, kung hindi mo ako nakita dito, baka patuloy pa rin akong nakukunwari. Baka hindi ko pa rin nalalaman na may ibang paraan ng pamumuhay, isang buhay na may kalayaan. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa malabi ni Thomas. Hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap, Luz. Pero ang mahalaga ngayon ay narito ka at nakikinig ka sa sarili mo. Yan ang pinakamahalagang hakbang, ang pagtanggap na may kailangan kang baguhin para sa iyong sarili. Habang papalubok ang araw, ang kalangitan ay nagmistulang canvas ng isang pintor. Ang dilaw ay naging kahel, ang kahel ay naging pula, at unti-unting kumalat ang lila. Ang tunok ngang alon ay naging background sa kanilang malalim na pag-usap, nagbibigay ng payapa at sariwang damdamin. Pinag-usapan din ni Thomas ang kanyang sariling karanasan, hindi upang ikumpara kundi upang ipakita na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Luz.
Binanggit niya ang mapagkakamali sa kanyang nakaraang relasyon, ang mga aral na natutunan niya sa paglipas ng panahon. May mga pagkakataon na akala mo ang pagmamahal ay sapat na para itama ang lahat. Pero hindi pala. Paliwanag niya, kailangan ng paggalang, ng pag-unawa, at higit sa lahat, ng kalayaan ng bawat isa para maging tunay na sarili sa isang relasyon. Ang kanyang mga salita ay tapat at walang halong papapanggap na nagpapatibay palalo sa tiwala ni Luz sa kanya. Hindi ito ang tipo ang lalaking nagbibigay kamapayong hindi akma, kundi isang kasama na nagbabahagi kanyang sariling karunungan at pag-unawa. Habang papalalim ang gabi, nag-alok si Tomas na samahan si Luz sa hapunan. Mayroon akong alam na kainan dito sa resort. Simple lang pero masarap ang pagkain at tahimik ang lugar, sabi niya. Kung ayos lang sa iyo, gusto kong makasama kang mas matagal. Nag-alangan man sa una, isang mabilis na pag-isip ang dumaan sa isip ni Luz. Kailan pa siya huling nakaramdam ng kagalakan sa isang simpleng pag-imbita? Kailan pa siya huling nakadama ng kalayaan na pumili para sa kanyang sarili? Sige, Tomas, tugon niya. Isang tunay na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Mukhang masarap yan at gusto ko ring makasama ka. Makasama silang lumakat palayo sa dalampasigan. Ang kanilang maanino ay humaba sa ilaw ng paglubog ng araw. Hindi sila nagmamadali. Ang bawat hakbang ay parang pagtanggap sa bagong yugto ng kanilang pagkakakilala. Ang hapunan ay naging pagkakataon upang mas makilala pa nila ang isa't isa. Pinag-usapan nila ang kanilang mapangarap, ang kanilang mga hilig. Nalaman ni Tomas na mahilig palang magluto si Luz at pangarap niyang magkaroon ng sariling maliit na coffee shop na nakatanaw sa dagat. Matagal ko na yang pangarap, sabi ni Luz, ang kanyang nga mata ay nanininging sa pagbanggit ng kanyang mitiin. Pero palaging sinasabi ni Victor na hindi praktikal, na mas maganda kung magpo-focus ako sa pagiging may bahay na lang at iwanan ang mga walang katuturang pangarap. Isang bahagyang pakabigla ang makikita sa mukha ni Tomas sa pagkarinig ngang sinabi ni Victor, ngunit mabilis itong napalitan ng pag-unawa. Ang pangarap ay hindi kailanman hindi praktikal, Luz, sabi niya ng may taimtim na tinik. Ang pangarap ang nagbibigay sa atin ng direksyon, ng dahilan para lumaban. At sigurado ako, kung gusto mo, magagawa mo yan. Isipin mo, isang kapehan na amoy dagat na may masarap na pastries gawa mo. Sino ang hindi makakagusto dun? Ang nga salita ni Tomas ay parang binhi na inihasik sa tuyong lupangang puso ni Luz. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong suporte, ang ganitong pagpapahalaga sa kanyang mapagnanais. Ang bawat salita ay nagbibigay sa kanyang lakas, isang paalala na mayroon pa palang nagtitiwala sa kanyang kakayahan at pinahalagahan ang kanyang pagkatao. Ang gabi ay lumipas ng mabilis, puno nga kwentuhan at tawanan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Luz ang gaan ng loob, ang kalayaan mula sa mga pasanin ng kanyang kasal. Nang maghatid si Tomas pabalik sa kanyang villa, ang buwan ay maliwanag na nakasabit sa kalangitan, nagbibigay liwanag sa kanilang daan. Salamat Tomas, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay punong sinseridad. Maraming salamat sa gabing ito. Hindi ko alam kung paano ko may papaliwanag kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin. Ngumiti si Tomas, isang ngiting nagpaparamdam ng pag-asa. Walang anuman Luz, masaya akong makasama ka. At tandaan mo, anuman ang mangyari, mayroon kang kakampi. May karapatan kang maging masaya at malaya. Ang huling salita ni Tomas ay umaling-aungaw sa isip ni Luz habang papasok siya sa kanyang villa. May karapatan kang maging masaya. Isang parirala na matagal nang nalimutan, ngayon ay bumubulong sa kanyang puso, nagbibigay ng bagong lakas. Ang init ng palat ni Tomas na humawa sa kanyang kamay kanina ay tila naroon pa rin. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mamata na puno ng pag-unawa ay nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang hamon na naghihintay. Alam niyang hindi madali ang daan sa unahan. Ang pagbalik sa realidad ng kanyang buhay kasama si Victor ay isang mabigat na pasanin, ngunit sa pagkakataong ito,
may kaibahan. Hindi na siya nag-isa. Mayroong isang Tomas na handang makinig, umunawa at maniwala sa kanya. Sa katahimikan ng kanyang kwarto, nakatanaw siya sa dagat. Ang maalon ay patuloy na humahalik sa dalampasigan, parang paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw, na mayroong bagong simula sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. At sa pagkakataong ito, handa siyang yakapin ang bagong simula na iyon. Ang kanyang puso ay punong ng pag-asa, isang pag-asa na muling binuhay ng isang di inaasahang pagkikita sa tabing dagat. Hindi nagtagal, kinailangan ng lisanin ni Luz ang payapang resort. Habang nagmamaneho pabalik sa lungsod, bitbit niya ang ngaalaala ng manakaraang araw, ang simoy ng hangin sa gabi, ang pakalik ng alon sa dalampasigan, at higit sa lahat, ang mga salita ni Tomas na bumuhay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tanawin sa labas ng bintana ay tila nagsisilbing transisyon mula sa isang panaginip patungo sa katotohanan. Ngunit ngayon, may dala siyang bagong lakas at paninindigan. Hindi na siya babalik sa dating Luz na puno ng takot at pag-aalinlangan. Nang makawi siya sa kanilang bahay, bumungat sa kanya ang pamilyar na katahimikan na tila ba may dalang bigat. Ang dating bahay na minsan ay puno ngang buhay ay naging isang malamig na istruktura, simbolo ngang kanilang kasal na unti-anting namatay. Naroon si Victor sa sala, nakaupo at nagbabasa ng diaryo, tila walang pinakbago. Hindi niya inasahan ang pagdating ni Luz. Inalis ni Luz ang kanyang magamit at natungo sa kusina upang uminom ng tubig. Nang pabalik na siya sa sala, nagsalita si Victor nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Kumusta ang bakasyon mo?" Tanong niya, ang boses ay walang buhay. "Mayos," maikling sagot ni Luz. Nagpatuloy si Victor. "Binalaan na kita tungkol sa pagiging malapit sa iba. Hindi ka na bata para sa ganyan. Ang maginagawa mo ay nakakahiya." Hindi umimik si Luz. Sa halip, tumingin siya kay Victor ng diretso sa mata, isang bagay na matagal na niyang hindi ginawa ng may paninindigan. Ang dating takot ay napalitan ng pagkabagot at kaunting pagamon. Bumaba ni Victor ang diaryo at tiningnan din siya. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Luz. "May problema ba?" tanong ni Victor, tila may banta sa kanyang boses. "O Victor, may problema?" sagot ni Luz, at alam nating dalawa kung ano iyon. Napakunot ang nuni Victor. "Kung ang tinutukoy mo ay ang kasal natin, matagal na tayong napausapan tungkol diyan. Wala nang patutunguhan ito. At ano naman ang plano mo, Victor?" tanong ni Luz. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Para lang bang itatapon mo ang lahat ng pinagsamahan natin, ang mataon na ibinigay ko sa iyo nang walang pakundangan?" "Hindi ko tinatapon ang kahit ano," sabi ni Victor. "Nais ko lang ay ayusin ang mga bagay-bagay sa isang sibilisadong paraan. Meron akong pinapirmahan na annulment paper. Kailangan mo lang pirmahan." "Annulment?" tanong ni Luz. Nagtataka. Bakit hindi diborsyo? Dahil ba hindi mo gustong mabahagi ang maari-arian? Ngumisi si Victor. "Hindi mo naiintindihan, Luz. Ito ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para sa ating dalawa. Kailangan mo lang pirmahan. Ang sabi nga abogado ko, hindi ka karapat-dapat sa anumang sustento o bahagi nga ari-arian dahil sa kasalanan mo sa ating kasal." Naktagis ang bagang ni Luz. Ang galit ay dahan-dahang umakya sa kanyang dibdib, ngunit kontrolado niya iyon. Naalala niya ang sinabi ni Tomas na may karapatan siya, na may halaga siya. "Wala akong nilaba na kasunduan sa kasal, Victor," sabi ni Luz. "Kung mayroon man, ikaw iyon. Ilang taon mo akong pinagtiisan, pinabayaan at pinagdamutan ng pagmamahal at paggalang. Hindi ako papayag na apihin mo ako muli." Tumayo si Victor. Ang kanyang mukha ay namumula. "Anong nangyayari sa iyo, Luz? Nagiging bastos ka na. Dahil ito sa wakas ay pinaninindigan ko ang sarili ko?" Sagot ni Luz, "Hindi na ako ang Luz na madaling utusan. Hindi ko pipirmahan
ang anumang papel na magpapababa sa aking halaga. May karapatan ako sa kalahating lahat ng pinundar natin. Natawa si Victor ng may pakutya. Kalahati? Sa tingin mo ba, may karapatan ka sa kalahati? Wala ka namang inambag sa lahat ng ito kundi ang pagiging asawa ko. Ako ang nagtrabaho, Luz. Ako, naging asawa mo ako, tagapamahala ng bahay, ina ng ating mga anak, at katuwang mo sa maraming desisyon, matatak na sabi ni Luz. Hindi mo mabubura ang lahat ng iyon, at hindi mo mabubura ang katotohanan na hindi lang pera ang halaga ng isang relasyon. Ang usapan nila ay nakpatuloy sa loop ng ilang minuto, ngunit sa bawat salita ni Victor, lalo lang tumitibay ang loop ni Luz. Ang kanyang nga mata ay nanatiling kalmado. Ang kanyang tinig ay matatag, hindi na siya nakpadala sa intimidasyon. Alam niya sa sarili niya na may tama siya. Nang matapos ang pagtatalo, umakyat si Victor sa kwarto ng galit na galit. Iniwan niya si Luz sa sala na tila ba nandun siya para pag-isipan ang kanyang ginawa. Ngunit hindi iyon ang nasa isip ni Luz. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Tomas. Kailangan niya ng payo at lakas. Hello Tomas, bulong niya sa telepono. Ang boses ay bahagyang, nanginginig ngunit may determinasyon. Gusto ko lang sabihin na, tama ka? Panahon na para ipaglaban ko ang sarili ko. Sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na boses ni Tomas. Luz, narinig ko ang lahat. Nandito ako para sa iyo. Ano man ang mangyari, lalaban tayo ng makasama. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong lakas kay Luz. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa tulong ni Tomas, handa siyang harapin ang anumang hamon. Ang laban ay nagsisimula pa lang at ngayon may kaakibat na siya. Ang pag-asa na muling binuhay ni Tomas sa tabing dagat ay nagiging apoy na nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Kailangan niya ng abogado at alam niya kung saan magsisimula. Hindi na siya mangungulila sa dilim. Ito na ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. Sa pagbagsa ng pinto ng kwarto ni Victor, hindi na nabalot ng takot si Luz. Sa halip, isang mainit na determinasyon ang umikting sa kanyang dibdib. Hawak pa rin ang telepono, agad siyang tumawag kay Tomas. Tomas, narito ako ngayon. Bulong niya, ngunit may lakas sa kanyang tinig. Kausap ko si Victor. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang sabi niya, wala raw akong karapatan sa kahit ano. Sa kabilang linya, kalmado ang boses ni Tomas, ngunit dama ni Luz ang suporta nito. Tama ang ginawa mo, Luz. Ngayon, huwag kang susuko, tandaan mo ang pinag-usapan natin. Kailangan mong abogado? May kakilala ako, Attorney Reyes. Family lawyer siya at napakahusay. Pwede nating kausapin bukas ng umaga. And 8. Para kay Luz, ang boses ni Tomas ay parang isang matibay na haligi sa kanyang gumuho ng mundo. Nakaramdam siya ng malaking ginhawa, ang bigat na matagal niyang pinasan ay unti-unting nabawasan. Salamat Tomas. Maraming salamat. Hindi ko ito kaya kung wala ka. Hindi ka nag-isa, Luz, sagot ni Tomas. Makita tayo bukas ng umaga sa isang cafe malapit sa opisina ni Attorney Reyes. Para makapag-usap muna tayo bago ang appointment. Kinabukasan, magapa ay nakabihis na si Luz. May isang pakiramdam ng pag-asa ang naktulak sa kanya. Hindi ito ang karaniwan niyang pakiramdam kapag alis siya ng bahay. Puno ng kaba at pag-alala. Ngayon, may direksyon ang kanyang ngalakat. Sinalubong siya ni Tomas sa cafe. Ang ngiti nito ay mainit at nakapapapagaan ng loop. Handa ka na ba? Tanong ni Tomas, sabay abot sa kanyang isang tasangang kape. Tumango si Luz. Oh Tomas, handa na ako. Ang kape ay mainit at mabango, nagbigay lakas sa kanyang katawan at loop. Habang nakakape, nag-usap sila tungkol sa mama, posibleng mangyari at kung paano niya idedetalye ang kanyang kwento. Pagdating nila sa opisina ni Attorney Reyes, isang matikas na babae na may matatalim na mata ngunit malumanay ang boses ang sumalubong sa kanila. Ipinakilala ni Tomas si Luz at agad silang nagsimulang mag-usap. Luz, ikwento mo sa akin ang lahat.
Walang labis, walang kulang, ani Attorney Reyes habang nakikinig ng maigi. Inilata ni Luz ang kanyang buong kwento. Ang simula ng kanilang pagpapakasal ni Victor, ang unti-unting paglamig ng pagmamahalan, ang pagpapabaya sa kanya, ang emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso, ang pagkontrol sa kanyang nga desisyon, at ang kamakailang pagtanggi ni Victor sa kanyang karapatan sa ari-arian. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalong naramdaman ni Luz ang paglaya para siyang nagbuhos ng matagal ng kinikimkim na pasakit. Si Tomas ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ng may pag-ingat sa ilalim ng mesa, isang tahimik ngunit matibay na suporta. Ito ay nagbigay kay Luz ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang kwento kahit pa nanumbalik ang sakit ng bawat alaala. Pagkatapos niyang magsalita, huminga ng malalim si Attorney Reyes. Maraming grounds para sa legal separation at property division, Luz. Sa Pilipinas, hindi madali ang pagpapawalang bisa ang kasal, ngunit may mga paraan para protektahan ang iyong karapatan sa conjugal property at makaroon ka ang kalayaan. Ang mahalaga ay mayroon tayong sapat na ebidensya. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang mga posibleng hakbang. Ang pag-file ng petition para sa legal separation o annulment batay sa psychological incapacity o iba pang grounds, ang pag-freeze ng mga assets, at ang pagkuha ng professional remedies para sa kanyang suporta. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong seguridad at kaligtasan. Luz, sabi nga abogada, huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat para makuha mo ang nararapat sa iyo. Lumabas si Luz sa opisina ni Attorney Reyes na may bagong pananaw. Hindi na siya isang biktima, siya ay isang babaeng may karapatan, may kakampi, at may kakayahang lumaban. Ang bigat ng kanyang dibdib ay napalitan ng magaan at mapagpalayang pakiramdam. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngayon, alam mo na kung ano ang ating mahakbang, ani Tomas, habang naglalakad sila. Anong pakiramdam? Ngumiti si Luz, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Gumaan ang loop ko, Tomas, para akong nagising mula sa isang mahabang bangungot. Ngayon, alam kong may pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang laban. Nagpadala si Attorney Reyes ng formal na sulat kay Victor, nagpapahiwatig ng maintensyon ni Luz at naghahanda sa proseso ng legal separation at division ng ari-arian. Nang matanggap ni Victor ang sulat, nagalit siya ng husto. Sinubukan niyang tawagan si Luz, ngunit hindi na sinasagot ni Luz ang kanyang matawag. Pumunta siya sa bahay, sumisigaw sa labas, at tinangkang takutin si Luz. Ano itong pinagagawa mo, Luz? Sinasayang mo lang ang pera mo? Wala kang makukuha sa akin. Sigaw ni Victor mula sa labas ng gate, puno ng galit ang mukha. Ngunit hindi na natakot si Luz. Nakatingin lamang siya kay Victor mula sa loob ng bahay, walang takot sa kanyang mamata. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nanginig. Alam niyang mayroon siyang karapatan at mayroon siyang suporta. Tinawagan niya agad si Tomas na agad namang nag-advise na tawagan ang pulisya kung patuloy ang panggugulo ni Victor. Dahil sa insidente, nagdesisyon si Attorney Reyes na kumuha ng temporary restraining order laban kay Victor para hindi na siya makalapit kay Luz at sa bahay. Nagbigay ito kay Luz ng sapat na proteksyon at kapayapaan ng loop. Ang buong proseso ay mabigat at punong emosyon, ngunit sa bawat hakbang, lalong lumakas si Luz. Si Tomas ay laging nasa tabi niya, nagbibigay ng suporta, nakikinig sa kanyang mga hinaing, at nagpapaalala sa kanya na karapat-dapat siya sa kaligayahan at kapayapaan. Nagsimula silang magkaroon ng mas malalim na samahan, hindi na lang bilang kaibigan, kundi bilang magkataong nagtitiwala at umasa sa isa at isa. Tuwing gabi, matapos ang isang araw na puno ng paglilitis at pag-asikaso ang papeles, makakasama sila na kukuwentuhan tungkol sa kanilang mapangarap sa buhay na gusto nilang tahakin. Isang gabi, habang nakaupo sila sa franda ng bahay ni Luz, pinagmamasdan ang nga bituin, tiningnan ni Tomas si Luz. Alam mo, Luz,
Nakikita ko na ang dating Luz na nakilala ko noon. Mas matapang, mas malakas, at mas maganda. Ngumiti si Luz, pulang-pula ang kanyang pisngi. Salamat sa iyo, Tomas. Ikaw ang nagbalik sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagpapakita sa akin na hindi pa huli ang lahat. Ang kanilang magakamay ay nagtakpo at sa init ng haplos ni Tomas, naramdaman ni Luz na nagsisimula na ang isang bagong kabanata. Ang kabanata kung saan siya ang bida at kung saan ang pagmamahal ay hindi na isang pangarap lamang. Ito na ang simula ng kanyang tunay na kalayaan at isang pagkakataong muling magmahal ng walang takot. Kinabukasan, isang kakaibang ginhawa ang bumalot kay Luz pagising niya, hindi na mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa halip, may gaan at pananabik sa kung anong dalangang bagong araw. Nakita si Lenny Tomas sa karaniwan, nilang takpuan sa coffee shop sa resort at ang kanilang mga tingin ay naksalita ng libu-libong damdamin na hindi kailangan ng salita. Kumusta ang tulog mo? Tanong ni Tomas, ang boses ay puno ng pag-alala at pagmamahal. Ngumiti si Luz, masarap, Tomas. Parang matagal na panahon na simula nang maramdaman ko ang ganitong kapayapaan. Habang nag-aalmusal, nag-usap sila tungkol sa mga susunod na hakbang sa kaso ni Luz. Ipinaliwanag ni Tomas na mahalaga ang bawat detali at bawat patunay. Nanggako siyang susuportahan niya si Luz sa lahat ng paraan at ang pangakong iyon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Luz. Dumating ang tawag ni Attorney Reyes kinahapunan, nagbibigay ang update tungkol sa legal na proseso. Luz, nagpadala kami ng formal na abiso sa kampo ni Victor. Hindi siya pumapayak na magsettle ng mapayapa. Mukhang pipilitin niyang pahirapan ang proseso, sabi nga abogado. Inaasahan ko na po iyan, attorney. Sagot ni Luz, matatak ang boses. Handa po ako. Mabuti, tugon ni Attorney Reyes. Pero maingat ka pa rin, Luz. Ang mataong tulad ni Victor ay delikado kapag nasusukol. Hindi pa natatapos ang linggo, napatunayan ang babala ni Attorney Reyes. Isang gabi, habang nag-iisa, si Luz sa kanyang inupahang cottage. May kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Nang buksan niya, dalawang lalaking malalaki at hindi pamilyar ang bumungat sa kanya. Ang mamukha nila ay punong pagbabanta. Ikaw ba si Luz Mendoza? Tanong ng isa. Malalim ang boses. Kinabahan si Luz, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Bakit? May pinapapirma sa amin si Victor Mendoza. Kailangan mo itong pirmahan ngayon din, sabi ngang isa pa, ipinapakita ang isang folder na mga dokumento. Kung hindi, baka kung anong mangyari sa iyo, naramdaman ni Luz ang pagbilis ng tibo ng kanyang puso. Ito na ang pinakakinatatakutan niya. Ngunit sa halip na matakot, naalala niya ang salita ni Tomas, ang lakas na naramdaman niya sa kanilang magasandali. Hindi na siya ang dating Luz na takot, wala akong pipirmahan, matapang niyang sabi, pinaninindigan ang kanyang desisyon. Umalis kayo rito, kung hindi, tatawagin ko ang pulis. Nginisiyan siya ng malalaki. Hindi mo ba naintindihan? Kung hindi mo ito pipirmahan, mas masama ang mangyayari sa iyo. At walang makatulong sa iyo dito sa liblib na lugar na ito. Subukan niyo lang, banta ni Luz, kahit nanginginig ang kanyang boses. Mabilis siyang kumilos, inilabas ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Tomas. Nagalit ang isa sa malalaki, hinablot ang telepono ni Luz at ibinato sa sahig, nabasag, matigas ka, sigaw nito. Napaatras si Luz, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang takot. Sa isang mabilis na pag-isip, bigla siyang sumigaw, Tomas! Tulungan mo ako. Umaasa siyang kahit papaano, makakatakot ito sa mga lalaki na iniisip nilang may kasama siya. Nagulat ang mga lalaki sa biglaang sigaw ni Luz. Nakatinginan sila, tila nag-alangan. Siguro hindi nila inaasahan na may kasama si Luz o na may lakas siyang sumiga. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na busina ng kotse ang narinig mula sa labas at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Tomas, mabilis na lumapit sa cottage ni Luz.
May dala itong isang matulis na bagay, marahil isang kahoy na balakubak o bakal na nakuha niya sa daan. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Thomas. Ang boses ay punong galit at pagtatanggol, handang-handa na makipaglaban. Nabigla ang mga lalaki sa biglaang pagdating ni Thomas. Hindi nila inaasahan ang ganitong reaksyon. Mabilis silang nakatinginan at pagkatapos ay mabilis na tumakbo, sumakay sa kanilang naghihintay na sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Lumapit si Thomas kay Luz, agad na niyakap ito ng mahigpit. Ayos ka lang ba, Luz? May nasaktan ba sa iyo? Umiiling si Luz, nakayakap ng mahigpit kay Thomas. Salamat, Thomas. Dumating ka sa tamang panahon. Nanginginig pa rin siya sa takot at galit. Hindi naaksaya ng panahon sina Luz at Thomas. Agad silang naktungo sa police station. Kasama si Attorney Reyes na mabilis ding dumating matapos silang tawagan. Detalyado nilang inilarawan ang nangyari, ang mga lalaki, at ang pagbabanta. Ipinakita rin nila ang basak na telepono ni Luz bilang ebidensya. Ito ay malinaw na paglaba sa restraining order, paliwanag ni Attorney Reyes sa pulis. Bukod pa sa pangingikil at pagbabanta, may sapat na ebidensya tayo para magsampa ng malubhang kaso laban kay Victor. Seryosong pinakingan ng mga pulis ang kanilang pahayag. Dahil sa umiiral na temporary restraining order at ang malinaw na paglabag dito, agad silang kumilos. Sa tulong mga deskripsyon ni Luz at Thomas at sa mabilis na investigasyon sa mga CCTV footage sa labas ng resort, natukoy ang sasakyan na ginamit ng mga lalaki. Kinalaunan, kinabukasan, inaresto ang dalawang lalaki na nangbanta kay Luz. Sa interogasyon, itinuro nila si Victor Mendoza bilang utak ng insidente. Hindi nagtagal, isang warrant of arrest ang inilabas laban kay Victor Mendoza para sa mga kasong grave threats, coercion at paglabag sa restraining order. Sa loob lamang ng ilang oras, nahuli si Victor. Ang pagkahuli niya ay isang malaking balita sa lugar. Hindi makapaniwala ang marami na ang respetadong negosyante ay sangkot sa ganoong karahasang krimen. Ngunit para kay Luz, ito ay isang malaking tagumpay. Ang matagal niyang kinatatakutan na pagtatangka ni Victor na pahirapan siya ay naging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Nang makita ni Luz ang balita tungkol sa pagkahuli ni Victor sa TV, naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Hindi na siya takot. Ang mahawa ni Thomas sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa sandaling iyon, batid niyang natatapos na ang isang masakit na kabanata sa kanyang buhay at nagsisimula na ang isang bagong kabanata ng tunay na kalayaan at pagmamahal. Ito ang katarungan na matagal niyang ipinanalangin at kasama si Thomas, handa siyang harapin ang anumang hamon. Ang paglaya ni Victor mula sa kanyang buhay ay tila isang malaking bigat na inalis mula sa mga balikat ni Luz. Matapos ang lahat ng pahaya at formalidad sa istasyon ng pulis, lumabas sila ni Thomas kasama si Attorney Reyes. Bitbit ang isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang puso. Ang simoy ng hangin sa labas ay tila masariwa, ang tunog ng trapiko ay hindi na kasing ingay, at ang mundo ay tila mas maliwanag. Sa sasakyan ni Thomas, tahimik silang umupo, ang makamay ni Luz ay mahigpit pa ring nakahawa sa kanyang kamay. Hindi niya kailangang magsalita. Sapat na ang presensya ni Thomas upang punan ang anumang kakulangan. Sumandal si Luz sa upuan, ipinikit ang mga mata, at pinayagan ang sarili na damhin ang unti-unting pagupang takot at pag-alala. Ito ang unang pagkakataon sa napakahabang panahon na nakaramdam siya na tunay na kaligtasan. Tama ang naging desisyon mo, Luz, sabi ni Attorney Reyes. Pinuputol ang katahimikan nang makarating sila sa isang cafe malapit sa opisina ng abogado upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Ang paglaban ni Victor sa restraining order ay malinaw na ebidensya ng kanyang paglabag sa batas. Makakatulong ito ng malaki sa ating kaso para sa diborsyo at sa paghahatingang ari-arian. Tumango si Luz, tinitigan ang kanyang kape. Gusto ko nang matapos ito, attorney. Gusto ko nang makalaya ng tuluyan.
At makakamit mo yan, paniniguro ni Thomas, bahagyang hinaplos ang likod ng kanyang kamay, hindi ka na mag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang mga legal na proseso. May nga na ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang bawat hakbang mula sa paghahandengang petisyon para sa diborsyo, pagilingang karampatang bagingang ari-arian, at pagpapatibay ng mga parusa laban kay Victor dahil sa kanyang mga krimen. Hindi naging madali. Lumaban si Victor, nagmatigas, at sinubukan paring siraan si Luz sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ngunit iba na si Luz. Hindi na siya ang babaeng takot at walang boses. Ang bawat pagsubok sa korte ay nagbigay kay Luz ng pakakataong makita kung gaano siya kalakas. Sa bawat pagsisinungaling ni Victor, lalo siyang lumalakas. Nakita niya ang pagsuporta ng korte sa kanyang kaso, salamat sa matibay na ebidensya at sa walang pagod na pagtatrabaho ni Attorney Reyes. Ang mapinal na pahaya ng mataong kinontrata ni Victor para takutin si Luz ay naging sapat na patunay upang patunayan ang kanyang makrimen sa bahay. Naging santuaryo ni Luz ang beachfront resort na pansamantala niyang tinutuluyan. Sa bawat paglubok ng araw, habang nakatanaw sa dagat, nililisan niya ang kanyang matakot. Ang tunog ngalon ay naging oyayi na nagpapakalma sa kanyang isipan. Unti-unti, nawala ang mga bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanya. Napalitan ito ng mga panaginip ng kapayapaan at kalayaan. Si Thomas ay naging kanyang sandigan. Sa mga tahimik na gabi, makatabi silang nakaupo sa franda, pinagmamasdan ang bituin, nag-usap tungkol sa kanilang mapangarap, o minsan ay tahimik lang na nagpapakiramdaman. Ibinahagi ni Thomas ang kanyang mga karanasan, ang kanyang paghihilom mula sa kanyang sariling nakaraang paghihirap. Naintindihan niya si Luz sa paraang walang sinuman ang nakaintindi. Sa kanyang mamata, walang pahuhusga, tanging pagunawa at pagmamahal. Isang hapon, habang naglalakat sila sa dalampasigan, sinabi ni Luz, "Naalala ko ang pangarap ko noon na magkaroon na sarili kong maliit na negosyo, isang kafe na nakaharap sa dagat." Ngumiti siya, tinitigan ang papalubok na araw. Noon, tila imposibleng mangyari. Nilingon siya ni Thomas, ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-asa. Bakit ngayon hindi? Ngayon na malaya ka na, Luz? Wala nang pipigil sa iyo. Kung ano ang pangarap mo, kaya mong abutin. Nandito ako para sumuporta sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng panibagong lakas kay Luz. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng nakaraan. Ang hinaharap ay tila isang blangkong pahina, handa ng sulatan ng bagong kwento. Ang pangarap na itinago niya sa loob ng matagal na panahon ay nagsimulang makaroon ng hugis. Nakikita niya ang kanyang sarili na naghahandang kape, naghahatid ng ngiti sa mamukha ng kanyang mag-customer, habang ang hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanyang buhok. Sa huling pagdinig sa korte, iginawat sa wakas ang diborsyo ni Luz mula kay Victor. Ipinakalop din sa kanya ang karampatang bahagi ng mga ari-arian na naipundar nila, kasama ang substansyal na bayad pinsala para sa lahat ng paghihirap na dinanas niya. Bukod pa rito, nahatulan si Victor ng ilang taon ng pakakakulong dahil sa kanyang mapaglabag sa batas, kabilang ang paglabag sa restraining order at ang pag-upa ng mga tao upang manakot. Ang desisyong iyon ay tila musika sa pandinig ni Luz. Ito ang opisyal na pagtatapos ng kanyang pagkakakulong. Paglabas nila mula sa bulwagan ng hukuman, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hawak ang kamay ni Thomas, naramdaman ni Luz ang buong kalayaan. Hindi na siya isang biktima. Siya ay isang babaeng lumaya, nakahanap ng katarungan, at handa nang simulan ang isang bagong kabanata. Ang pagmamahal ni Thomas ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanan na nagbibigay kulay sa kanyang bagong simula. Ang pagilom ay kumpleto na, at ang katarungan ay nananaig. Ang buhay ay puno ng pangako. Nang tuluyang matapos ang lahat ng legal na proseso at makulong, si Victor tila may malaking pasanin na inalis sa balikat ni Luz. Sa wakas, malaya na siya.
Hindi na kailangan pang lumingon sa madilim na nakaraan. Ang araw na iyon ay hindi lamang simulang kanyang kalayaan, kundi simula rin ng isang bagong pag-asa, isang hinaharap na sinasaluhan niya kay Tomas. Hawak ang kanyang kamay, nilisan nila ang korte, ramdam ang bigat ng nakaraang pinalitan ng gaan ng bagong simula. Bumalik sila sa resort, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para magtago o magilom. Ngayon, para na silang nagpaplano ng isang bagong buhay. Lumipas ang ilang linggo sa paglilibot sa mga baybayin, pagtingin sa mga posibleng lokasyon para sa cafe na dati pangarap lang ni Luz, habang naglalakad sila sa gilid ng dagat. Nakukuwentuhan tungkol sa kanilang maideya, sa kulay ng dingding, sa amoy ng kape, sa tunog ng maalon na hahalo sa mausapan ng matao, unti-unting nabubuo ang larawan. Isang hapon, habang nagmamaneho sila sa isang liblib na bahagi ng baybayin, natanaw nila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa isang bahagi ng lupa na may malawak na tanawin ng dagat. Mayroon itong kakaibang alindog, isang payak na kagandahan na tila naghihintay na buhayin. Agad silang nakatinginan at alam nilang pareho na iyon na ang lugar. Ito na nga, Tomas, mahinang sabi ni Luz, may ngiti sa kanyang labi na nagpapakita ng labis na kagalakan. Ito ang gusto ko. Ang ganitong tanawin, ang simoy ng hangin. Tumango si Tomas habang niyakap siya. Kung ito ang nakikita mo, Luz. Kung ito ang nararamdaman mo. Kung ito ang gusto mo. Kung gayon ito na nga. Sa tulong ng naibigay na kompensasyon at sarili niyang ipon, sinimulan ni Luz ang pagbili at pagpapayos ng lumang bahay. Sa bawat hakbang, kasama niya si Tomas, hindi lamang siya sumusuporta sa moral, kundi buong puso rin siyang tumutulong sa pagpaplano, paghahanap ng mga materyales at maging sa aktual na trabaho. Naglilinis sila, nagpipintura, nagtatanim ng mahalaman sa labas. Bawat martilyo, bawat kape na inihahanda para sa kanila habang nagtatrabaho ay tila nagpapalalim ng kanilang koneksyon. Nais ni Luz na ang kafe ay magkaroon ng pakiramdam ng kapayapaan at pagiging tahanan. Ginamit nila ang malokal na materyales, kawayan, pinakintap na kahoy at mga sining na gawa ng mga katutubo. Ang mga upuan ay gawa sa malalaking puno na binigyan ng bagong buhay. Ang mga bintana ay malalaki para walang harang ang tanawin ng dagat. Isang malaking terasa ang idinagdag sa harap kung saan maaring umupo ang mabisita at namnamin ang kape habang pinagmamasdan ang pagsikat at paglubok ng araw. Habang nagtatayo sila, madalas silang nakukuwentuhan tungkol sa kanilang mapangarap. Gusto kong maging lugar ito kung saan makakahanap ang nga tao ng kapayapaan, Tomas, sabi ni Luz isang gabi, habang nakaupo sila sa gitna ng ginagawang cafe, umiinom ng kape at nakikinig sa alon. Hindi lang para sa kape, kundi para sa kaluluwa. Alam kong magiging ganon nga, tugon ni Tomas, hawa ang kamay niya. Dahil ang bawat bahagi ng lugar na ito, nilagyan mong pagmamahal. At iyon ang pinakamahalagang sangkap. Ang bawat detalye ay maingat na pinili. Mula sa mga tasang kapinagawa sa lokal na palayok, hanggang sa mga palamuti sa dingding na naglalarawan ng buhay sa baybayin, bawat isa ay may kuwento. Ang menu ay simple ngunit may kalidad. Sariwang kape mula sa malokal na magsasaka, mamatatamis na tinapay na gawa sa bahay, at ilang mapaboritong lutuing Pilipino na perpektong ipares sa kape. Unti-unti, ang dating lumang bahay ay naging isang kaakit-akit na cafe. Ang amoy ng sariwang kahoy at bagong pintura ay unti-unting napalitan ng pamilyar at nakatuwang amoy ng kape. Ang mga ilaw ay mainit at nakaanyaya, ang musika ay banayad. Isang araw, habang papalubok ang araw, nakaupo sila ni Tomas sa trase, pinagmamasdan ang pagtatapos ng araw. Ang ginintuang liwanag ng araw ay sumasalamin sa dagat, nagbibigay ng kakaibang ganda sa paligid. Ang cafe ay halos tapos na, ilang araw na lang at magbubukas na. Sino ang mag-akala, mahinang sambit ni Luz, na ang aking mapangarap ay matutupad sa ganitong paraan, na pagkatapos ng lahat ng pagsubok, makakahanap ako ng kapayapaan?
at isang kasama na katulad mo. Pinisil ni Tomas ang kanyang kamay. Luz, ikaw ang napursigi para dito. Ikaw ang lumaban. Ako lang ang naging saksi at kasama mo sa iyong laban. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Sa lahat ng kapayapaan at kaligayahan. Niyakap niya si Tomas ng mahigpit. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na isang sikreto, hindi na isang ipinagbabawal na damdamin. Ito ay bukas at tapat, malalim at puno ng paggalang. Sa piling ni Tomas, naramdaman ni Luz ang tunay na kaligayahan. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nagtatago. Sa wakas, malaya na siyang magmahal at maging masaya. Malapit na tayong magbukas, sabi ni Luz, may kaba at tuwa sa kanyang boses. Ngumiti si Tomas. Oh, malapit na. At may isa pa akong pangarap na gusto kong tuparin, Luz, sa tabi mo. May inilabas siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng naglalagablap na kulay ng paglubok ng araw, lumuhod siya. Nalaglag ang panga ni Luz, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas sa kanyang dibdib, ang lahat ng hirap, sakit, at pagdududa ay nawala, pinalitan ng isang pag-asa na mas maliwanag pa sa nagliliyap na langit. Nalaklak ang panga ni Luz, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang puso ay kumalabok ng malakas sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap, sakit, at pagdududa ay nawala, pinalitan ng isang pag-asa na mas maliwanag pa sa nagliliyap na langit. Ang mamata ni Luz ay napunong luha, ngunit ngayon ay magaluhan lubos na kagalakan at pag-ibig. Ang dating takot at pangamba na laging bumabalot sa kanyang puso ay tuluyang nawala, napalitan ng init ng pagmamahal at pag-asa. Si Tomas, nakaluhod pa rin, ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala at malalim na pagmamahal sa kanyang mamata, naghihintay ng kanyang sagot. Tomas, halos pabulong na sabi ni Luz, ang boses ay nanginginig sa damingang emosyon. Hindi ko akalain. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ito. Pinunasan niya ang kanyang maluha. Ang angiti ni Tomas ay unti-unting lumawak. Huwag mong pagdudahan, Luz, sabi ni Tomas. Ang boses ay puno ng katiyakan. Ikaw ang aking pag-asa, ang aking tahanan. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Luz, isang ngiting punong-punong pagmamahal at kaligayahan na matagal nang hindi niya naramdaman. Oh, Tomas! Oh, mahal na mahal din kita. Sa sandaling iyon, parang bumaba ang langit at nagbigay ng pahintulot sa kanilang pagmamahalan. Isinuot ni Tomas ang simpleng singsing na may munting perlas sa kanyang daliri. Perpekto ito. Tulad ng kanilang pagmamahalan, dalawang kaluluwang natagpuan ang isa't isa sa gitna ng unos ng buhay. Tumayo si Tomas at mahigpit na niyakap si Luz. Ang init ng kanyang yakap ay tila bumura sa lahat ng lamig na dinanas ni Luz sa mahabang panahon. Hinalikan niya si Luz, isang halik na hindi lang sumisimbolo ngang kanilang pagmamahalan kundi ngang pangako ngang isang bagong simula ng isang buhay na puno ngang paggalang, pag-unawa at kaligayahan. Sa likod nila, nagtapos ang paglubok ng araw, nagbigay daan sa mga bituin na tila nagkakaisa sa pagsaksi sa kanilang bagong kabanata. Ilang linggo ang lumipas at ang silang kafe ay bukas na sa publiko. Ang pangalan nito na iminungkahi ni Tomas ay sumisimbolo sa pag-asang sumisikat sa bawat bagong umaga at sa bagong buhay na sumilang para kay Luz. Ang cafe ay naging isang kanlungan, hindi lamang para sa mga naghahanap ng masarap na kape kundi para sa mga naghahanap ng kapayapaan at ng sandaling pahinga mula sa ingay ng mundo. Ang cafe ay pinuno nga sariwang bulaklak na inaani ni Tomas sa kanilang munting hardin, at ang amoy ng bagong kape at mga inihurnong tinapay ay pumupuno sa hangin. Ang madingding ay pininturahan ng maliliwanag na kulay at ang bawat sulok ay nilagyan ng pagmamahal. Tuwing umaga, si Luz ang personal na sumasalubong sa bawat customer, ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa dati. Si Tomas naman ay abala sa paggawa ng pinakamasarap na kape, ang bawat galaw niya ay puno ngang pagmamahal sa kanyang signing
at sa kanyang katuwang sa buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay naging inspirasyon sa marami. Kitang-kita sa kanilang mamataang paggalang at paganga sa isa't isa. Si Luz, na minsan ay nakulong sa isang malungkot na buhay, ay natuto ng mangarap ng malaki at tumayo sa sarili niyang mapa. Si Tomas naman, na matagal ding nag-isa, ay natakpuan ang kanyang tunay na katuwang sa buhay. Isang hapon, habang abala ang tsafe, nakita ni Luz ang isang pamilya na mukha. Ito si Aling Nena, ang kanyang kapitbahay noon na sumuporta sa kanya sa pinakamadilim niyang sandali. Luz, grabe. Ang ganda ng tsafe mo, siga ni Aling Nena. Yakap-yakap si Luz ng mahigpit. Napapanot ko ang mabalita tungkol sa iyo. Ang tapang mo. Proud na proud ako sa iyo, Inday. Ngumiti si Luz. Salamat po, Aling Nena. Kung hindi po dahil sa mga dasal at suporta niyo, baka hindi ko po ito nakamit. Hindi, Inday, sabi ni Aling Nena, hinaplos ang piski ni Luz. Ang lahat ng ito ay galing sa tapang mo, mula sa puso mo. Ang tanging ginawa namin ay alalayan ka. Ang mga araw ay lumipas at ang tsafe ay naging isang matagumpay na negosyo. Ang bawat sandali sa cafe ay isang pagdiriwang ng buhay at pag-ibig. Mula sa pagbubukas pa lang ng tsafe hanggang sa pagsara nito sa gabi, ang presensya ni Tomas ay laging nagbibigay ng lakas at inspirasyon kay Luz. Siya ang anchor, ang tahimik na suporta, ang kasama sa lahat ng kanyang pangarap. Tuwing gabi, matapos nilang isara ang tsafe, naupo sila ni Tomas sa terasa, pinapanood ang paglubok ng araw. Hawak kamay. Tahimik nilang pinagninilayan ang kanilang mga pinagdaanan. Hindi ko akalain na ganito pala ang pakiramdam ng kaligayahan. Tomas, pabulong na sabi ni Luz, isang gabi, nakasandal sa balikat ni Tomas. Ang pakiramdam na malaya at minamahal ng buong puso. Bawat hirap na pinagdaanan mo, Luz, ay humubog sa iyo upang maging ang babaeng minamahal ko ngayon, tugon ni Tomas. Hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Isang babaeng matapang, mabait, at may pag-asa. Si Luz ay tumingin sa paglubok ng araw, ang kanyang mukha ay nababalutan ng kapayapaan. Ang nakaraang buhay, niya na punong takot at paghihirap, ay tila isang malayo ng panaginip. Ngayon, siya ay isang bagong Luz, isang babaeng malaya. May-ari ngang sarili niyang buhay at negosyo, at higit sa lahat, isang babaeng minamahal at nagmamahal ng tapat. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na kahit gaano pa kahaba ang gabi, laging may sisikat na araw. Na ang pag-ibig ay maaring matagpuan sa pinakamadilim na sulok at na ang lakas upang lumaban para sa sariling kaligayahan ay laging nasa loob natin. Kasama si Tomas, ang kanyang tunay na katuwang at pag-ibig, si Luz ay sumilang sa isang bagong buhay, isang buhay na punong kulay, pag-asa, at walang hanggang pagmamahalan sa piling ng dagat. At sa bawat alon na humahampas sa baybayin, tila dinadala nito ang kwento ni Luz, ang kwento ng isang babaeng natuto mangarap muli at hanapin ang kanyang sariling silang